Good evening, Dr. Love. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan at sa mga listeners po ninyo. Ako po si Sayang, taga Marinduque, pero kasalukuyan pong nandito sa Maynila. Rumerenta po dito dahil narito ang trabaho ko. 28 years old po ako at single. Bagong listener niyo po ako, Dr. Love. Nung nakaraang buwan lang po, natuwa nga po ako na mayroon pong gaya ng inyong programa na hindi lang po problema sa pag-ibig ang pinapayuhan. Dr. Love, hindi po gaya ng iba na na-excite sa papalapit na Pasko. Ako naman po ay nalulungkot. Naisip ko nga na mabuti pang ibang araw o buwan malaya akong umuwi sa amin at makasamang pamilya, hindi gaya ng magpapasko. Hindi pwede. Ang dahilan po nito, Dr. Love, ayaw ng pamilya kong umuwi ako tuwing Pasko dahil po maraming family reunion at gatherings. Mukha tuloy ampun ako, pero hindi po, Dr. Love. Anak naman po ako ng nanay at ng tatay ko. Tunay na mga kapatid din po ng 6 kong kapatid. Ang mga kapatid ko po ay 4 na lalaki at kaming 2 babae na kambal. Ang kambal ko po ay si Ligaya. Dr. Love, ang dahilan kung bakit ipinagbabawal akong umuwi tuwing ganitong okasyon dahil ayaw nilang mapahiya sila sa ibang mga kamag-anak namin at ibang mga bisita nila. In short, ayaw nilang makita ako ng mga bisita nila. Hindi man nila sabihin, Dr. Love, malinaw naman po na dahil nahihiya silang ipakita na mayroon silang member ng family na may kapansanan. Ako po pala, Dr. Love, ay isang PWD. Kalahati lang po ang isang paa ko. Ganon din po ang mga kamay ko. Wala po akong mga daliri at medyo may problema po sa aking mukha. Inborn po ito, Dr. Love. Pupusta nga po ako. Ang kambal ko, never sinabing may kambal siya. Doon nga po mismong sa bibig ng kambal ko nagmula na huwag akong uuwi sa bahay nung ikakasal na siya. Baka raw po kasi matakot ang asawa niya pag nakita niya na may kapansanan ako. Baka mamaya matakot pa raw ang asawa niya na baka magkaroon ng posibilidad na magkaroon sila ng anak na gaya ko. Dr. Love, sobrang nakalulungkot po. Habang sinusulat ko itong sulat na ito, hindi ko maiwasang maiyak. Kasi, Dr. Love, hindi ko naman po kasalanan na ganito ako ipinanganak. Pero bakit po parang kasalanan ko? Dr. Love, sobrang nakalulungkot po itong sitwasyon ng buhay ko. Kung tutuusin, ang pakikitungo nila ang dahilan kung bakit sumugal akong lumuwas dito sa Maynila. Kasama ng mga kaibigan ko dahil sawang-sawa na po ako na palagi na lang nila akong itinatago tuwing may pupunta sa bahay namin. Hindi ko nga po malilimot, Dr. Love, mayroon silang naging bisita nung 9 years old pa lamang po ako. At dahil hindi po inaasahan, nabigla sila. Si tatay, itinago ko na sa cabinet naming kahoy at hindi ko malilimot yun, Dr. Love, nakatatak po yun sa isip ko. Isa pa po sa dahilan bakit pinilit kong makapag-work dito sa Maynila, parang may mapatunayan po ako sa kanila na kaya naman akong tanggapin ng ibang tao at kaya ko rin naman pong mamuhay ng normal. Oo, mayroong mga mangilan-ngilan na mapanghusga
at mapangasar pero hindi ko po pinapansin at hindi po ako nagpapa-apekto. Diyos ko naman, Dr. Love, paano po ako masasaktan sa pangungutya ng iba? Mismong pamilya ko nga po, hindi ako masikmurang kasama. Ganun pa man, hindi po ako nagtatanim ng galit lalo't sa mga magulang ko. Magulang ko pa rin naman po sila at malaki ang pasasalamat ko na sa kanila, sa kabila ng itsura at kapansanan ko, pinagbigyan nila akong mabuhay sa mundo. Kaya nga lamang po, panay sakit sa damdamin ng nararamdaman ko. Dr. Love, sana po ang lahat sa inyo dyan ay masaya ngayong papalapit na Pasko. Pabati na lamang po ako para kahit papaano ay mapawi ang aking lungkot. Tanong ko rin, Dr. Love, ano po sa tingin ninyo ang pwede kong gawin ngayong Pasko? Tingin niyo po ba magagalit at palalayasin ako kung sakaling this time ay suwain ko sila at sorpresahing umuwi sa amin sa Marinduque? Maraming salamat po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Saludo po ako sa programang ito. Gumagalang, Sayang ng Marinduque.